Nag-stop ako mag-aral. So, kumanta ako ng mga banda. Nag-lounge singer ako. Mga 150 per night. Nung solo movie and everything, tumaas na yung kita mo. What is one bold financial decision na nagawa mo sa buhay mo na sobrang proud ka? Una kong binili is property agad na hanggang ngayon napakinabangan ko. What was your biggest challenge in your life? Dahil nakita mo, dun talaga kami na-shake as a family. Biggest money mistake ni Mark? Lahat ginawa ko. Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan. Mga kapatid, nako, exciting to episode natin to. Why? Because we have one of the most powerful vocalists of his generation. Nakilala siya sa Star for a Night, multi-awarded singer known for his soaring ballads and live performances. At nirepresent po niya ang Pilipinas sa international stages including West End. And then, kasama rin sa musical ng Here Lies Love in London. Actor, performer, and transition to pop stage to global theater. A man who experienced career heights, reinvention, and major turning points. Let's welcome today, syempre, Mr. Mark Bautista! Yeah. Hi. Wow. Thank you, sir, sa pag-invite. Ay, Kuya Mark. Inaksama Kuya Mark, oh. Kuya. feeling bata, no? No, you know what, Mark, talagang nasubaybayan ka namin talaga when you were starting, tapos umangat ka. I'm so proud of your achievements. Thank you. Ako rin naman parang nung nag-umpisa ako, never in my wildest dreams na mag-last ako ng ganito katagal sa industry. How long have you been in the industry? Parang almost 23 years na. Wow, 23. And I'm just so thankful and super blessed na andito pa rin ako. So, I'm sure you've been following me also and then know what I've been doing. Yeah, I've watched some of your videos, especially yung pandemic. Oo. So, right now, ano yung earliest money memory mo when you were growing up? Yung papa ko nag-work as a seaman and si mama may mga small businesses. Parang meron siyang RTWs, mga benta siya ng ano. But si papa talaga yung bago kami pinanganak, alam ko, nasa barko na siya. OFW siya. Ang hirap, no? Ngayon ko lang na-realize na parang yung pinagdaanan ng papa ko pala is super hirap. Kasi for how many decades andun na siya sa barko, umuwi siya once a year. So pag nag-stay siya sa bahay namin, parang mga 2 months or longest na yung 3 months. Tapos Balik siya. Every year yun. So parang feeling ko, and wala pang social, walang internet or Wala. something. Can you imagine? Na parang pag tumawag siya, kailangan sobrang special. long distance. Long distance, telegram, mga ganun. So ngayon ko lang na-realize or napag-usapan namin yun na family na parang grabe pala yung trabaho ni Papa dati. His sacrifice. Grabe yung sacrifice ni Papa sa amin just for the family. Kasi si Mama naman wala namang fixed na trabaho. So, yun yung idea ko nung bata pa ako na parang, nagtatrabaho si Papa, sinusuportahan niya kami. Uuwi lang siya, tapos excited kami pag uwi siya kasi may mga boxes ng mga pasalubong. Oh. So, ganun lang yung konsepto namin ng, alam mo yun, yung trabaho and then providing for your family. Pero ano naman, syempre, absent eh. Whether you like it or not, you have presence. But sometimes presence is more important. Hindi mo ba hinanap yun nung bata ka? Siguro nung mga high school na ako, na parang dun na nag-sink in sa akin na parang ang hirap pala na si Mama lang lagi yung nakikita namin. Siya yung laging naming sinasandalan, wala kami. Na parang si Papa hindi namin masyadong nararamdaman. Doon nag-sink in sa amin nung high school ako na kahit may trabaho si Papa or ipoprovide siya sa amin, importante pa rin pala na andun siya sa mga graduation, andun siya sa mga special events namin. Birthdays or yung milestone ng buhay namin. Help us to understand, how did it affect you as a person, syempre while growing up? I think dahil wala kami masyadong father figure, I was not into sports, wala akong masyadong, yun yung siguro feeling ko na, kung siguro andito si Papa, yung parang naturuan kami ng ganun. Na-realize ko rin, siguro yung na-miss ko, kung meron man akong na-miss, siguro yung the way mag-discipline yung isang tatay. Yan siguro yung hindi namin na-experience. Pero sobrang na-appreciate ko yung papa ko nung last few years niya. I mean, nung nag-retire na siya and mas na-appreciate namin siya na pag andito pala si Papa sa bahay,
siya yung nagluluto. Siya yung sobrang thoughtful na witness namin yung relationship niya with my mama na sobrang in love sila sa isa't isa. Hanggang sa last days niya dito sa earth, talaga sobrang close sila ni mama. Sabi namin, ganito pala yung relationship. Ay, nako. Alam mo, it really pains me. You know what? The most Filipinos are forced to go out. Alam mo ba, ang pinaka-history ng OFW are the OKW and OCW. Ang OCW started with the overseas Chinese worker. Hindi nyo napapansin mga kapatid, ang mga Chinese, they're all over the world. Yeah. Why? Because during the time of famine in China, so many people, but it's a communist, ang mentality ng mga lolo namin, anywhere but not China. Kaya isa lang during the time when sa OKW naman, there was season talagang baksak ang Korea, overseas Korean workers. So they were also working abroad. And they cried out to the Prime Minister or the President during that time. Alam mo, sabi ng Prime Minister during that time, we will bring you back. We will make Korea great again and you don't have to work outside. Yan ang sinabi sa mga OKWs. Pero iba talaga ang Pilipinas. So, ang naiwan bang yun? Isang OFW na mga Pinoy na lang. Diba? Ito yung sabi sa, diba, ng mga presidente ng mga diba? Kayo ang bagong bayani. May branding na yun. Parang ang point lang. Diba? Dapat yung yung balik natin yung dignidad na may balik sila dito. Nandito na kayo magtrabaho. May kinabukasan. Pasan pa nila yung pati yung buong bansa. Parang gano'n. Nakakalungkot talaga. Kaya, alam mo guys, para sa mga taong mga, OFW. Yeah, mahirap yung trabaho. Even pag nagko-concert kami abroad, like may meet kami mga Pinoy, tapos mag-share sila ng mga stories nila na kung gaano kahirap manirahan or magtrabaho abroad. You might want to share one or two stories. Yung feeling lang na malayo ka sa pamilya mo, and pag for example, nasa US ka, na ang mga tao doon sobrang busy, na ang ginagawa mo lang talaga is trabaho, bahay, and then wala kang katulong or ikaw lahat. Amazing yun. And then, homesick ka pa. Kaya hindi gets ng ibang tao bakit yung mga ibang tao doon, just given na mataas ang sweldo per hour. Pero, imagine mo, Monday to Friday, magtatrabaho yan ng 9 to 5. Tapos meron pa silang side jobs. From 6 to 9. And on the weekend, iba pa yun. Ngayon ko lang na-realize kung bakit yung papa ko favorite song niya ang Sacrifice ni Elton John. Sacrifice is a simple word. Tapos, medyo nag-retire na siya, sabi ko, kaya pala gusto ni papa. I mean, yun pala yung nararamdaman niya. Yung pain, no? Akala namin yung parang favorite lang yan. Yung mga bata pa kami, tinutugtog niya yan lagi. Lalo nung namatay na siya, tapos naririnig ko yan, nagko-contemplate ako sa, grabe pala din yung meaning nitong song na to for OFW. So, grabe yung mga sacrifices nila. Yeah. So, right now, let's transition. Again, your talent in terms of singing. When did you first earn money from your singing and talent? So, nag-start yan nung kumakanta na ako sa mga bars. Kasi nag-retire si Papa, and then si Mama naman walang fixed na trabaho. So, kami, medyo yun yung time ng family namin na medyo financially challenged kami talaga. So, ang maalala ko, nag-stop ako mag-aral. 5 kami. Wow. So, 4 nag-stop na lalaki, 1 lang yung babae. Nag-decide kami na, yung babae na lang ipagpatuloy natin kasi nga, only girl. Ako yung nag-work, ginamit ko yung talent. So, kumanta ako ng mga banda, nag-lounge singer ako. Doon ko na-experience yung unang magkasweldo. Magkano? 500 yung per night. Yan yung sa sa lounge, mga kasi hotel siya, sa 500. Yung mga bars, mga 150 per night. Wow. Pero kumakanta ko every night except Sunday. So para siyang ilang kanta yan per night? 3 sets. So sa gabi lang. Per set, ilang kanta? 5? More pa nga like so gasgas na. Oo. Pero boy band, parang marami kaming vocalist. So, nahahati namin yung job. Pero would you say during that time, syempre, hindi ng kita, pero ang payback nun, kasi nakakapag-practice ka. Nakakapag-practice at the same time, pag umuwi ako, may dala akong pera talaga. So, pag nakakauwi ako ng madaling araw, dumadaan pa nga ako ng palengke for a time na para lang may dala akong pagkain sa bahay. Yeah. So, let's talk about kailan ka talaga nagkaroon ng big break, di ba? Kanta. Paano ka na-discover talaga? So, I remember when I was 21 years old, di ba sabi nila yung lalaki, yung debut parang 21.
So, kumakanta-kanta pa rin ako sa mga bars noon. And na-realize ko na parang sabi ko sa sarili ko, shucks, ang tanda ko na, 21 na ako. Kailangan change career na. I mean, kailangan mag-explore ako ng bigger dreams. Kumbaga, timing na may kakilala ko na nagsabi sa akin na may singing contest sa TV. And never ako sumasali ng singing contest. Bakit? Nahihiya lang ako. Na parang makikita ko ng mga kapitbahay or mga kamag-anak ko na sumasali ka sa contest. Yun yung idea ko before Basta mahihain ako. I don't know, for some reason, nag-decide ako na, sige, sasali ako dito. So, nag-audition ako. Channel ano to? Ano ba to? IBC 13. So, ito yung Star for a Night. Kung saan nag-champion si Sarah. Star for a Night, ang host si Regine Velasquez. So, maalala ko, nagkalakas loob ako dahil alam kong si Regine yung host. So, sabi ko, ay legit tong singing contest. Sasalihan ko to. Ganyan. And kasabay rin nung medyo financially, kami, challenged. So, ang storya pa nun, dahil nga wala kami pera, si mama kinausap yung kakilala niyang kapitan ng barko. Parang cargo ship. So, sabi ng mama ko, sumakay ka na lang ng cargo ship. 500 pesos lang. May ka na pagkain, ganyan. Punta ka ng Manila kasi wala tayong budget sa airfare. So, sinama ko yung brother ko, kami dalawa. 3 days, 2 nights. Wow. So, you went to the audition. What happened next? And then, nag-audition ako first level. Pero kailangan ko pang bumalik ng Cagayan kasi ang announcement parang after a week or something. So, kailangan ko bumalik. So, cargo ship ulit pabalik. And then, nung in-announce na natanggap ako sa first level, nag-stay na ako sa Manila. And then, I won the weekly finals. And then, nanalo rin ako ng monthly finals. And then, grand finals. Top 12 kami. And then, sinign up kami ng Viva dahil na hindi ako nanalo sa grand finals. And then, doon na nag-start lahat. And then, si Boss Vic, pinag-movie na ako. Ano yung first Lasting Man. Yeah. I know pala, nag-teleserye muna kami ni Sarah after competition. So, si Sarah ginawa ng teleserye ng ABS. Okay. And pinasok ako ng Viva as one of her leading men. Wow. And then, first experience ko yun with the TV industry and entertainment industry. Na-culture shock ka ba? I'm sure kasi, di ba, coming from probinsya, and then all of a sudden, di ba, artista na mga kasama. I think nag-start yung culture shock ko nung nag-ASAP na ako. Kasi parang ang ASAP is glamorous, na parang performance na parang Nung teleserye kasi, para kami naglalaro lang kasi yung role ko, parang probinsyano, na mahirap. So parang enjoy ko lang talaga Kasi back in Cagayan de Oro, nagtateatro ako, pero hindi yung mga lead roles yung nakukuha ko. Like one of the staff, front of house, mga ganun lang, tagakanta ng Lupang Hinirang. So medyo may acting experience ako ng konti. Pero yun talaga nung ASAP na parang, uy, ganito pala dito sa showbiz. Yun na yung na-feel ko na parang nasa showbiz ako. Oo. Pero during the time, I'm sure, may iniidolo kang mga singer doon. Oh yeah. Sino? Yeah. Martin, kasi before ako pumasok, mga -1 ni Kuya Martin. Grabe, no? So, during the time, nung, syempre, nag-take off career mo, nag-pelikula ka pa. Yeah, and then I did the Lastic Man movie na. Yeah. After nung... ano yun, nag-hit yun, Film festival yun kasi. So, It made money. Yeah. Did success feel stable for you or did it create more pressure? Oh. Dahil sa sobrang bata pa namin nun, even nung naggumagawa ako ng movie, hindi ko nga na-feel na parang, etong movie na to, may pressure ka, Mark, kailangan dalhin niyo itong movie na to. And parang lead role yung movie agad. Pero wala sa isip ko yung parang, kailangan kumita to, ganyan. Wala sa konsepto ko yun. Parang lang kami talang naglalaro. I think yung pressure na naramdaman ko was after na nung may knowledge na ako about movies na kailangan ganito yung gross, kailangan ganito yung ranking, kailangan yung songs mo nasa top, kailangan. So, dun ko na na-experience na, oh shucks, hindi lang pala to showbiz lang. Hindi lang pala to na parang nilagay ka dito sa industry para mag-enjoy or pera-pera. Kasi kung di nag-hit, di ganun. Oo, ganun. So, aside from that, definitely, nung solo movie and everything, tumaas na yung kita mo. After nung movie, doon na nag-start yung mga endorsements. Doon ko na-experience na parang, oh wow, pag may kang ginawa kang tama pala sa showbiz, mayroong kadugtong. Pwedeng mas susundan ng greater things. So, yeah, doon ko na-feel na parang, okay, kailangan every project na gagawin mo, kailangan you have to do your best. And, Ano naman ginawa mo sa unang kita na medyo malaki ng konti? Alam kong hindi to magandang halimbawa. Kotse. Yung una kong... Kasi nga naman, wala akong kotse. Nung teleserye ginagawa namin, nakikisabay ako sa crew. Wow. So, inaantay ko yung sila matapos.
kahit tapos na yung eksena ko, kailangan antayin ko sila para makisabay ako. So, nag-decide kami na, kotse talaga yung una kong gawin. Honda CR-V. Wow. First car. And I think, lagi kong binibigay sa family ko yung most of my earnings. Oh, so breadwinner ka na. Yes. Kasi parang, ito na yung sagot na binigay ni Lord sa akin na parang, okay Mark, nilagay kita dyan para tulungan mo yung family mo. So, ibigay mo na. So, what is one bold financial decision na nagawa mo sa buhay mo na sobrang proud ka? Ay, tama pala itong ginawa ko. Ooh. I think, una nung nag-transfer ako sa GMA, I was given a very good deal. So, una kong binili is property agad Okay. sa Cagayan de Oro. Na hanggang ngayon, napakinabangan ko. Bakit? Ano nangyari? Kasi commercial siya na, Wow. na property and then may nagre-rent na parang 2 restaurants. Galing. So, ang laking tulong. May time nga na parang naging collateral yan. Guys, warning lang may mga gumagawa po ng mga fake AI videos using my name para mag-endorse ng investment. I will never endorse any type of investment. If may makita kayo, please report it right away. Ingat. Back to our regular programming. Kasi nag-loan kami ng something and then naibalik na naman and then may loan din na siya rin nagbabayad. Parang ganon. Ang dami niyang naging purpose. Wow. So sobrang sabi ko, wow, ang laking tulong nito sa akin. Kasi whether we like it or not, syempre, you're only good as your appearance, di ba? Mm. So, at least may fallback ka na Yeah. wala. Yun yung sinecure ko talaga din. Even until today na parang yun lagi kong iniisip. Nung pandemic, meron din akong ginawa. I don't know, sir, kung okay or maganda. But binenta ko yung bahay ko sa Quezon City. Okay. Kasi parang sabi ko, shucks, pahanig ako na parang wala na kaming trabaho. Teka lang, anong gagawin ko? Kailangan may security ako, kailangan may business ako, or kailangan may... Pero binenta mo at a profit, not at Oh yeah, Okay. super profit na. Okay. As in, parang 5 times Wow, na fold. Ay, alam mo guys, hindi ka talaga magkakamali talaga sa property. House and lot yan. I'm House sure. and lot. And then, binenta ko siya. Dinistribute ko yung pera during those times. Nagpagawa ako ng another commercial na establishment. 2 floors lang. Sa Cagayan din. Cagayan de Oro din. Kasi may nabili rin akong lupa na binili ko lang siya kasi nasa highway and then sabi ko parang maganda dito. Tapos nung nabenta ko yung QC, tinayuan ko siya ng commercial na space. Wow. So may bahay sa taas para pag pupunta ko ng Cagayan, pwede akong tumira doon. Sa baba yung ginawa naming restaurant na family-owned na rin. Galing. Pero sobrang yung restaurant na yan, naging business namin yan dahil for so many failures ng restaurant business namin. Feeling namin ang dami na namin natutunan. So ito yung medyo tumagal na so far sa awa ng Diyos. So meron kaming family-owned na cafe, bistro, Yeah. restaurant. Speaking about pandemic, was there a moment that you felt na kailangan mo nang mag-rebuild? Or let's say, Build. or not only rebuild your career or mag-switch ng career kasi wala nga project. I think isa yun sa reason yung mag-put up ng business or i-secure ko yung future ko. I think yun yung unang pumasok sa isip ko. And then yung pinaka-first nga na property na kinuha ko, gusto kong i-develop. Yun yung plan B. Na whatever happens, okay, ito yung gagawin ko. Rental spaces. Yeah. Pero alam mo yung one thing that I've learned from yung experience mo, and I hope that you will also learn and apply, you find something that works for you, and then after that, you expand. Yeah. Diba for you, it's property, Yeah. commercial property, and nag-work naman eh. Yeah. Gawin mo na. Huwag ka na maghanap pa ng iba. Hindi, yun ang problema, Mark, ng ibang tao. Porket kumita sa first business, di ba, rental, nagbukas ng ibang negosyo na hindi naman related sa alam niya. So, ano nangyari? Yung second business na lulugi mo, first business nag-aabono. Yun yung iniiwasan ko actually. Yung parang ayaw ko na parang masyadong nag-suffer na itong isang project or ano. Dahil siya yung ginagamit for other businesses. Yeah. So, having said that, nakikita ng tao, pinapalakpakan ka, iniidolo ka, pero hindi nila alam na lahat ng tao may pinagdadaanan. Oh, yeah. So, what's your biggest challenge in your life? Well, ang dami. Una, nung nawala yung papa ko, but mainly, yung challenging na part sa akin was yung sa mom ko. Oh. Kasi dun talaga kami na-shake as a family. Ako rin na parang, eto na naman tayo. Kasi ever since nung bata pa kami, meron na kaming ganung, like si mama, wala siyang finance advisor or something ganon. Ano siya, yung parang one day millionaire, parang ganon. Oh. Yun yung nakikita ko sa family ko when we were growing up. Na parang wala kaming sense or idea about mag-ipon, kailangan
bibili ka, mag-ano kami ng property for the future or something. O sino nagturo sa'yo na bumili ka ng property? Dahil siguro sa, I don't know kung trauma ba tawag doon, but Yeah. dahil nakita mo from your childhood na na-experience mo na ayaw mo nang ma-experience sa buhay mo. Yeah. So, how about yung mga artista ngayon at saka singer ngayon na kumikita na malaki? Ano yung sa palagay mo, masasabi mo and matuturo mo sa kanila about money management? Mga artista kumikita na malaki. Alam mo, I don't know, kasi hindi rin naman ako magaling mag-advise, but personally, ako binabawasan ko na yung pagbili ng mga signature branded na mga gamit. Naku, nag-uumpisa ako, grabe, yung parang lahat. Yung parang gusto kong, ngayon mas natutuwa ako sa sarili ko na parang, mas hindi ko na masyado siyang, hindi na ako nagkikrave ng mga ganong mga luxurious na Yeah. gamit. Unless kung talagang super, like, siguro kung relo or something, kotse. Kasi ang artista mahilig sa kotse. I don't know, baka yun yung pwede kong sabihin. Kasi ang kotse rin, hindi rin siya, Yeah. it's a liability rin talaga. Yeah. Meron din ako experience sa kotse na hindi rin maganda kasi bumili ako ng second hand. Na dahil maganda yung forma, nung nag-umpisa ako, binenta ko yung Honda CR-V kasi gusto ko ng SUV van na parang, alam mo yung mga PSG, yung sa pang president na malaki, kasi gusto ko feeling artista. Ano nangyari? So nasira after ilang years, and then ang mahal ng binenta sa akin na wala akong idea. Oh no. Wala, hindi ko nagamit. Nung pandemic, binenta ko siya ng parang, or binigay ko siya. Pinawigay na lang. Wala na kasi. Binigay ko na, wala ng value, at Yeah. hindi na gumagana. So right now, I would like to go to the part na siyempre sinabi mo kasi nagkaroon ka ng trauma when you were young about probably money. I created a money cards. Itong money cards na ito reveals yung mga financial trauma nung bata tayo. So I would like to ask you to draw one card. Tapos titignan natin kung makaka-relate ka sa sinabi. And then meron din siyang sagot. Pick a card. Sige, basahin mo muna yung, yan sa, Yung red. Yeah, red. Hindi ako marunong humawak ng pera, kaya ako mahirap. Di ba? Nasabi mo ba yan sa sarili mo na you were not educated in terms of finances? Yeah. Oh. Yeah. Kasi, totoo naman talaga. Kumbaga, lahat na lang ng natutunan ko, kung meron man, dahil lang to sa naririnig ko or nakikita ko. Di ba for a time, naging visible yung mga artistang na-interview na parang dating sikat and then ngayon naghirap. Oo. Or yung mga mayayaman before na ngayon down yung ano. Yes. So, iniisip ko, siya, pwede ka pala talagang financially, pwedeng mawala sa'yo lahat yung pera pag hindi ka magaling maghawak. Parang dun lang ako natututo sa mga ganon. Yung fear. Yeah, na pwede kang maging... Yeah, na maging ganon. Do you want me to help you to remove that fear that you are? Do you still have that fear right now? Yeah, I think lumalabas yun eh. Pag So guys, ganito yan. And particularly for you, Mark, hindi ba strange, no? Di ba, nung wala kang pera, takot ka na maghirap. Yeah. Pero nung nagkapera ka, ano next sa takot mo? Na mawala or Maubos. maubos. Di ba? Di ba nung wala kang project, nung wala kang masyadong project, takot ka. Yeah. Pero nung karoon ka maraming project, ano next sa takot mo? Na mawala rin. Pero nag-gets nyo, hindi ba weird? Nung wala ka, takot ka. So, Nung meron ka, fear is takot ka pa rin. constant. Yeah, nung wala kang project, takot ka. Yeah. Nung nagkaroon ka ng project, takot ka pa rin. So the problem, kasi ang solution natin, ay hindi, pag wala akong project, magka-project. Pag wala akong pera, magka-pera. Hindi eh. Kasi nga, nagka-project ka na eh, takot ka pa rin eh. Nagka-pera ka, takot ka pa rin eh. Because the solution is not money. It's not opportunity. Diba? Or is the fear of Yes, the problem is fear. So what's the opposite spirit of fear? The opposite of fear is faith or courage. faith, courage. Ayun. Faith is being sure of what you hope for and certain of what you do not see. Yun din. Actually, ako nagkaroon ako ng ganung problema eh. Totoo. Alam mo kasi problema ko? I put my faith in the provision, not the provider. I put my faith in the gift, not the gift giver. So ever since I switched, hindi pala sa provision, hindi pala sa gift, dapat sa source na wala yung fear ko. Kasi I know God will never leave me. No? Yeah, Kasi, hindi nag-change. Siya yung hindi nag-change. True. so yun, that's what I want to leave you guys and also you, Mark. Yeah. Kaya pag binaligtad mo yung ano, basta May answer? Oh, may sagot. Kaya kong matutunan kung paano mag-manage ng pera dahil
ang pagyaman ay napag-aaralan. And then, Receive godly wisdom and understanding. Proverbs 4:7. yeah, that's like for example, the thing that I shared with you is wisdom from God. Mm-hmm. Do not put your faith in money, but you put your faith in God who will never change. Yeah. Ganda guys, oh. Every day yan, ang gagandaan. And after that, ang gagawin mo lang, ilalagay mo lang sa window. So this will serve you the reminder for the day. Kaya transparent. Transparent siya. Tapos na hindi mo nalalaman, nahihil na pala yung ano mo, yung mga money trauma mo, mga money wounds mo. Yan, para sa yan, kapatid. Thank you. So, right now, di ba, I'm sure 20 plus years ka na. How do you define success today compared when you were starting? Yung ba kasi yung success dati? Dati, success is all about money and having all the things that you dreamed of. Mm. And I think now success is about good health, good family relationship, Mm. and peace. Bago na yung perspective eh. No? Oo na parang luxury pala yung magkaroon ka ng peace sa buhay, yung magkaroon ka ng intact na family or good relationship with your family, good relationship with the people that you work with or your friends, and Yung health, di ba sinabi? health. Yeah. Like ngayon, mas importante yung malakas ka. Alam mo kasi, Mark, there are two types of wealth. Number one is tangible, and number two is intangible. Number one, visible. Number two is invisible. Yung mga visible, di ba? Like tangible, car, house, travel, yes, awards, physical things, watches. Tangible yan eh. Yung intangible ang sinabi mo, Yeah. na hindi mo masyado napapansin. Now, if everything stopped right now, on stage and everything, who is Mark Bautista? Sino siya? Driven. Wow. Saan nagagaling yung drive na yan? Siguro dahil nga sa kinalakihan ko, sa pinagdaanan ko. And na-realize ko na parang yung work mo, hindi pwedeng mag-define sa'yo or mag-define sa iyong situation. Hindi ka pwedeng humawak lang doon talaga. Kasi yun nga, very tangible yun and na pwedeng mawala. So, you have to look inside and, dun sa passion mo at sa drive mo to really work hard and make the most of what you have. Yeah. Alam mo, What is available. Mark, I don't know if you experience this. The more you pursue success and money, the more money and success will run away from you. Mailap. Ang isang natutunan ko sa buhay, I don't know if you agree with this. Dapat ang goal mo, kung may nakita ka ng talagang talent na binigay sa'yo ng Diyos, ang goal mo is to become the best Yeah. at what you're doing. When you say best, it's not comparing that you are better than others. It's comparing yourself to yourself. Were you better from 5 years ago, 10 years ago? If you're better, you're the best version of yourself. And this is the good news. If you're the best at your chosen field, you're a doctor, you're a dentist, you're a musician, you're Any field, yes. Kung ang goal mo, huwag mo habulin ng pera. Habulin mo na gumaling ka. Kasi pag ikaw gumaling, hahanapin ka. Right. Pag hinanap ka, hindi ka pwedeng tawaran. Yeah, that's the reality, actually. So ito na, mabilisan na to. We're about to close. One sentence answer. One sentence. Oh, di ba? Describe the word fame. Pigang-piga pala. Fame. Oh, fame. Yeah, it's temporary. Ang galing. Risk. Essential. Yeah. Kasi sa totoo lang, alam nyo guys, if you don't take risk, you will never know if it will work or not. Kung pwedeng mangyari. Can you remember? Just go back. Hindi ka pumunta ng Channel 13. Kung hindi ka nag-audition, I don't think you will be Mark Bautista right now. Totoo. Agree? Totoo. Let's talk about reinvention. Mark, Making yourself better. Yeah. tama. I'm sure you have reinvented yourself already. Yeah. Yeah. Siguro ito na lang. Last. Freedom. Freedom is the best healing. Why? I think yung idea of not holding back or walang walls, the feeling of being just by being free. Yeah. Alam mo yung pinakamaganda yung definition of freedom na narinig ko. Freedom is not about money. It's not about time. But freedom is all about choices. The freedom to choose where you want to live. The freedom to choose where you want to send your kids to school. The freedom to work with the people that you love to work with. The freedom to help people that you really want to help. Diba kasi kahit na kung wala kang freedom, diba bakit ka tumitira dyan? Wala akong choice bakit yan ang trabaho? Wala akong choice Diba? Yun yung nakakalungkot talaga.
na sana lahat tayo may experience natin yung tunay na kalayaan. Again, according to your terms. Yeah. Para sa'yo, intangible. Mhm. So finally, biggest money mistake ni Mark. I think nung nag-create ako ng isang product Okay. na wala akong knowledge, ginawa ko lang siya, walang tumulong, talagang walang partner or something. Ako lang, lahat ginawa ko, and then nag-fail siya. How much, Ang dami ko na how much labas. did we talk about? Di naman sobra, but I think umabot ng almost 1 million din. But still, that was a Yeah. lot of money. And ako lang mag-isa, so parang feeling ko, ang laki nang nawala sa akin. Kaya nga, alam mo, I always tell people, experience is not only the best teacher. Learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. Yeah, yun yung sabi ko, yeah. Kaya next time, guys, kung kayo may mga business ideas kayong gusto nyo, maghanap kayo ng tao na pwede nyo tanungan, usapin. Yun din yung natutunan ko, na parang, it's okay to approach someone Yeah. na may mas knowledgeable about, or mas experience sila sa field na yun. Kaya ngayon yung sinasabi ko, guys, if you're out there and you're looking for someone to talk to, reach out to me. Yun. DM nyo na lang ako, and then, by the way, it's not for everyone. O baka, syempre, sabihin, Chinky, ano mo naman ako? This is, syempre, for people who are probably ready. Kasi not everyone's ready. So, right now, Mark, I've heard that you are going to have a concert. Oh yes, meron kaming concert ni Christian Bautista sa March 6th. Naku, malapit na. Sa New Frontier Theater. Bautista x Bautista, directed by Paolo Valenciano, presented and in media partnership with GMA Network. Produced by NA Management. For tickets, pwede po kayo mag-login sa www.ticketnet.com.ph. How do they get also in touch with your, kaya people want to invite you also, di ba, yung social media. Yeah. Pwede nyo i-check yung social media accounts ko. Same lang sa lahat. At I am Mark Bautista. Wow, fantastic. Familiar ka na dito? Well, yeah. Alam ko yan. Yeah, start with the 20 pesos and then shade mo and then put the coins here and the money here, yung paper money, roll mo from 20, you go to 50 to 100. Pag napuno mo, hindi mo napapansin, 60,000. Pwede rin 1,000 lahat. Wow. Di ba? Diba? Walang coins. Yeah. Tapos, don't forget to put what are you saving for. Para. Kasi specific siya. Pag nilagay mo, general fund siya, ang mangyayari niyan, maubos to. Ay, may ipon ako. Gagamitin mo. Pero pag sinabi mo, ito, pang travel ko lang to. Alam mo yung goal. Exactly. So, dapat meron kang ipon box for travel, ipon box for ganito. Meron ka talagang specific. Nice. That's for you, my friend. Hey. And syempre, ipon cards. Ito naman parang short game din siya. Gine-gamify namin. Pick a card. Basa. Last call duration challenge. Kunin ang last call time duration mo using your cellphone at yun ang amount na ihuhulog mo sa ipon box. Tignan natin nga natin. Last call duration. Sa call talaga. Sa call. Pero pa maiksi lang yung last call, 4 minutes. Di 4 minutes, di 400 pesos. Di ba? Ganun siya. It's just gamify. That's for you. And syempre naman, 10 utos para pera di maubos, easy read. This will save you a lot of money. 10 utos bago mag-invest, 10 utos bago magnegosyo. Ito. Silipin lang natin sa business. Yeah, yung pinaka... Ito. Basa. Dito. Number 1. Number 1. Never start something you don't understand. Number 2. Never borrow when you are starting your business. Never borrow money. Kapatid, gusto nyo matuto, follow na lang, ha? Yun. Ito. Meron pa? Marami pa. Siyempre naman. Ito. Ito ka 2 best-selling books ko na talagang Nice. sa sales to. At saka ito naman, pampayaman to. For richer and for poorer. Read this book. This will change your money mindset. Pwede pa rin kitang kausapin. Tawagan. Yeah, definitely. And then especially I coach a lot of people, especially yung mga people na talagang private. Definitely. So, high profile. Yeah, thank you very much. Thank you, sir. Maraming salamat. I hope that you've learned. Let's patronize yung concert nila this coming, again, March 6th. March 6th. New Frontier Theater. Yes, Christian Bautista. Yeah, maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope that you've learned. Please also do comment kung ano po yung natutunan nyo, ano yung revelation sa inyo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. I got my paycheck. Ay! Nabangga yung kotse ko. Dun lahat napunta ng bayad. I was crying driving back.
Lahat ng hard work ko for 2 months is gone. I thought na that was the end of my entertainment singing career. One money mistake that you made. Merong isang You've been in the industry long enough to also witness dating mga talagang sobrang laking kumita pero bigla na lang, wala na silang work. I have those years. Isang iglap, things can burn down. Yeah. Pwede kang magkasakit. If you're not prepared financially, you're gone. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.